Another day and another blessing po ang bibigay natin sa isa sa mga matagal na namin worker namin sa team na si Foreman Joshua. Naalala nyo ba nung bumisita kami sa bahay nila kasi 2 araw na siya hindi nakakapasok dahil masama ang pakiramdam at nagpahilot daw siya at yung araw din na yon unang beses namin nakita yung bahay nila. Grabe, hindi ko ini-expect na butas-butas ang haligi at bubong ng bahay nila. Wala pa maayos na pinto. Kaya naisingit namin talaga sa schedule namin gawin yung bahay nila. Hindi lang kinaya ng one day. Kasi syempre, due to lack of materials. Tumatagal kasi talaga kapag kailangan ng materials sa site. Tapos, nasira pa truck namin. Pero ginagawa na nga ngayon. Kaya malaking tulong naman yung pickup truck namin, gamit na gamit sa cleaning. Ganun din sa construction. Kaya lagi talaga ako nagdarasal, nagabayan at patubayan kami lagi ni Lord para marami pa kami matulungan. So, story time muna tayo. Si Foreman Joshua, siya na ang pinakamatagal sa amin na arawan. Meron, matagal na sa amin, karpintero, kasi pakyawan naman siya. Kaya bakit namin ginagawa ito ngayon na tulungan si Foreman Joshua na maging maayos ang bahay niya? Kasi binabalik lang namin yung nagawa niya sa team. Kita nyo naman mga natatapos namin na projects. Nako, baka magtampo pala si Foreman Louie. Bali, dalawa yung foreman pala namin. Si Foreman Louie naman, galing siya sa isa sa mga sikat na contractor sa Lancaster. May nakapagsabi nga sa akin, nako, pinayaman yan si ano. Kaya yayaman ka din. Nako, sabi ko, I claim it. Pulido kasi magtrabaho yan si Foreman Louie. Ganun din si Foreman Joshua, mabilis naman magtrabaho. Kaya yung tandem nila, marami kami na-accomplish. Kahit kaunti lang kami sa team. Hindi naman kasi kailangan madami yung workers. Tapon pera sa mga workers na pakuya-kuya-kuy sa site. Maririnig mo na tumutunog yung grinder pagdating sa site. Pag yung contractor ay dumating sa site. Naku, napagdaanan na namin yung mga ganun, no? Kaya ngayon, masasabi ko na salang-sala na yung workers namin. Kung hindi lang malamok, hindi pa sila titigil. At hindi naubos yung pako. Kaya talaga nilang tapusin ang bahay ni Foreman Joshua. Yun nga lang, umulan, nagkulang sa materyales. Sabi ko nga, kung aangat kami, sila din. May nagsabi nga, bakit ganon, bahay ng foreman nyo? Di ba mga foreman magaganda ang bahay? Ganon talaga mga gumagawa ng bahay. Sabi ko, hindi maganda ang bahay. Syempre, doon sila sa ginagawang bahay na may bayad. Basta sabi ko sa kanila, makinig lang lagi sila sa akin para maging maayos buhay nila. Share lang ba yung experiences para maging blessing kami sa isa't isa. Hindi naman kasi natin makokontrol mga buhay-buhay ng mga kasama natin sa hanap buhay. Pero kaya natin maging ehemplo, lalo na sa pagtulong. Pero syempre, kailangan din tulungan muna nila ang sarili nila bago maging pagpapala sa iba. Inabutan na pala kami ng ulan kanina, alas 5. Sabi ko, hanggang 5 PM lang kayo ba yan ha? Pwede na umuwi, yung pwede umuwi, or yung gusto umuwi. Buti na lang, walang umuwi sa kanila, di ba? Tulong-tulong daw. Ewan ko ba, baka magkatampuhan. Anyway, bukas itutuloy ulit namin gawin bahay ni Foreman Joshua. Abangan nyo ha. Actually, may sponsor na nga na nag-message. Bibigyan daw kami ng cortina, baka gusto daw namin. So, yun. Sige, lalagay namin sa bahay ni Foreman Joshua. So, tingnan natin kung ano yung magiging outcome niya. So, abangan nyo.